Magandang umaga, mamayang Pilipino ng Republika. Andito na naman po tayo para sa isang pag-uusap. Mabilisan lamang po. Ukol po ito sa kasalukuyan pong ginagawa ng China patungkol po sa kalagayan ng ating maging ng ating pamahalaan at doon sa ating West Philippine Sea. Kaya po ay nagawa po nating makailang araw lamang ay nagpahayag ang China matapos na bubahin nito ng water cannon yung ating na namang Coast Guard at maging ang delegasyon para doon sa misyon na magbugiri supply sa ating mga military posts. Kaya po ay nabigla tayo sa bago na namang pahayag ng China matapos nitong ipinakalat itong secret agreement di umano. At ngayon ay mayroon itong ipinapahayag na new model o bagong arrangement. Itong lahat ng ito ay makikita ninyo kung ating pong pag-aaralan ay isa pong misinformation strategy at tactical ng China upang guluhin po yung ating pamahalaan, maging po ng yung pananaw ng ating mga mamamayan. Masakit lamang dito, ito pa'y parang kinokonsentrate, sinusuportahan ng mga iilang may pagpanig po doon po sa bansang China dahil po sa takot na maaaring magkagera. Naging choices po nila na ibasura na lang po yung ating sovereign rights o karapatan na iginawan po sa atin ukol po dito sa karagatan sa loob ng ating exclusive economic zone. Muli po inuulit natin, hindi po atin ang karagatan. Ngunit upang magkaroon po ng kapayapaan, seguridad at karapatan ang bawat bansa, maliit man o malaki, ay gumawa po ng pandaigdigang batas upang ito po ay maging gabay sa relasyon at kooperasyon ng mga bansa. At mula dito ay naigawan po yung exclusive economic zone. Yung exclusive economic zone, yun po ay sovereign rights na kung kanino man malapit ito, kanino man ay iginawan ito, ay mayroon itong full na karapatan sa mga resources, sa anumang bagay na makukuha, na susuporta po sa kanilang ekonomiya. Ngunit ninais po ng bansang China na palawakin yung kanilang exclusive economic zone. Dapat sana 200 nautical mile lang layo nito mula po sa kalawalihang pulo o isla mayroon ang bansa. Ngunit sa kanila po ay gusto nilang abutin ito ng 1,000 higit 1,000 nautical mile. Kaya po ay naapektuhan po yung mga maliliit na bansa tulad natin. At dahil dito, patuloy po silang gumagawa ng mga bagay na lahat ng paraan ng destabilisasyon, maging mayroon po silang kapasidad na suportaan kahit pa mga politiko na pumapanig. Sa kasalukuyan ay pumapanig sa kanila sapagkat minsan may mga politiko na kailangan nila ang suporta, lalo na po sa halalan, kailangan nila ng issue bilang oposisyon na ipaglaban para magkaroon ng kasikatan at magkaroon po ng posisyon. Napakalaga po na isipin natin ito ng mabuti sapagkat may mga politiko, may mga kandidato na iba yung kanilang naging posisyon sa kasalukuyan. Sumasakay po doon sa mga isyong lumalabas sapagkat ito po'y mapapag-uusapan po sila. Ito po yung gamit nito. Ngunit sa kahuli-hulihan ay maaari po itong magbago at maaring ibahin yung kanilang posisyon kung nakaupo na sa, yun na nga, bilang lingkod bayan. So kapalit lang ng lahat ng mga ito, ang sarswelang ito, ang iba-ibang opinyon at pananaw at pagkakampi ay dahil lang po doon sa ninanais ng mga kapangyarihan o posisyon sa pamahalaan. Sana po ay mamulat po tayo bilang mamamayang parlamento, hindi po nararapat ang mga bagay na tulad ng ganito. Ipinahayag po ng DND, ipinahayag po ng ating puwersa na ang mga bagay na ito ay misinformation. Wala pong new model, wala pong naging kasunduan na tulad ng yung bagong kasunduan na sinasabi ngayon na ginanap di umano nakaraang taon. Ito po'y hindi makatotohanan. Ngunit ito po'y isang paraan
ng bansang China upang lituhin po ang ating bansa at magkahiwalay-hiwalay tayo ng opinyon, hindi tayo magkakaroon ng isang matatag na posisyon upang hindi lamang po labanan, upang isulong po yung ating karapatan. Yung soberanyang karapatan na ibinigay po ng international law at naging bahagi po ng mandato ng United Nations kung saan bahagi tayo maging ang China, ngunit ayaw sundin ng China ang mga bagay na ito sapagkat ang kanilang napakalaking interes para sa mga lugar na ito na may mga resources na maaring makatulong sa kanila ay aagawin po nila mula po sa soberanyang karapatan ng bansang Pilipinas. Ibig sabihin na tayo na naging hikahos, nangangailangan ng higit, ay lalo pa nilang iipitin, lalo pang pahihirapan upang siguro sumunod sa kanilang gusto at maging bahagi ng kanilang imperyo o ng kanilang control sa buong mundo. Muli po, maging mapanuri, patindigan po natin ano yung katotohanan, suportahan po natin yung ating Pangulo at ating pamahalaan. Ito lamang po ang paraan upang manatili tayong matatag laban sa anumang mga bagay na tulad nitong ginagawa ng China. Maraming salamat, magandang araw.